Purihin ang Diyos. No, aking dalangin mga kapatid, na tayo ay nagsama-sama dahil sa kordero ng Diyos na siyang nabalubay para tayo ay maligtas sa ating kasalanan. Amen? Amen. Maligayang araw po ng Sabado mga kapatid. Sabat. Happy Sabbath din po. Sabi nila, ang mga Pilipino daw kasi, kapag sinabi mong may ngiti sa mga labi mong, maligayang araw siya kapatid. Sabi siya, maligayang araw din. Ako po yung taong hindi namimilit ng tao. Kapag di ka masaya, hindi kita pipilitin maging masaya, hindi ka masaya. Ang sabi ng professor ko, kapag sinabi mong, Happy Sabbath mga kapatid, ang tugon nila sa'yo, Happy Sabbath din. Huwag mo silang pipilitin, hindi masayain. Gawin mo, tanungin mo sila. Kapag kinausap mo sila at naalaman mo ang problema, ibigay mo ang salita ng Diyos na sagot sa kanilang mga problema. Amen? Kaya kung dalangin mga kapatid ay makita natin ngayong umaga na ang salita ng Diyos ay sagot sa mga problema ng bawat hindi ko po alam problema ninyo. Hindi nyo rin alam problema ko. Tayo po lahat may problema. Ngunit merong Diyos tayo na pinaglilingkuran. Amen. At pong balik tanawan, ang inyong pong pinag-aralan sa gabi-gabi. Kagahapon po, naghahanap kami ni Brother William na mapupuntahan. Ang sabi namin, ayaw namin i-spend yung Sabbath namin na hindi magiging pagpapala sa iba. Yung uupo lang sa church tapos sayang. Pero minsan, kinakailangan din natin makinig, amen? Pero merong desire sa aking puso at kay Brother Winner na meron tayong gagawin na dapat natin gawin. Inibitahan kami ni Brother Ivan. Si Brother Ivan po pala ang aking kapatid. Panganay po siya. Mukha lang akong panganay. At ang sabi niya, hindi ko na kaya. Sa gabi-gabi ng aking pagsasalita, sa ating boses ko, pwede ka ba mag-speaker? Kinalain ko sa Diyos. At nawa, hindi lamang sa umagang ito na dinala ko ang sarili ko sa umagang ito. Na aking dalangin ng Diyos ang nagdala sa umagang ito para kayo magsalita. Balikan po natin kung ano yung mga pinag-aralan ninyo ngayong gabi-gabi. Yung book ni Mark Finley na Revive Us Again. Una, prayer and revival. Prayer is very vital in revival. Walang revival na nangyayari kung walang panalangin. Amen? Amen. Meron bang pagbabago na hindi mo kinakausap ang Diyos? Ito ay napakahalaga sa revival. Pangalawa, Holy Spirit and revival. Personal role of the Holy Spirit in revival as a person and not a substance. Minsan nakakalain natin ang Holy Spirit ay nagmula sa Diyos na isinuko lamang ng Diyos pero nakalimutan natin ang banal na Espiritu ay Diyos. Amen? Kung kikilalanin natin ang banal na Espiritu na siyang Diyos, gagawa sa ng gawain ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang Holy Spirit sa revival ay napahalaga. Pangatlo, urgency of revival. Personal transformation in our character by the truth or order of the truth that we believe today. Ang kahalagahan ng katotohanan na tinanggap natin na nagbago sa atin ngayon. Ang sabi nga sa book ni Mark Finley, yung 10 virgins, yung 5 foolish virgins, they are informed but they are not transformed. Alam lang nila ang salita ng Diyos pero hindi sila binago ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kailangan merong pagmamadali sa atin ang revival na hayaan natin ang banal na Espiritu ang bumago sa atin hindi lamang natin alam ngunit merong binago dito. Ang pangapat, true and false revival. Revival doesn't come for an impulse or for impulse but a personal conviction of the Holy Spirit. Hindi lamang sa emosyon na parang feeling mo na bago ako. Baka feeling mo lang yun. True and false revival. Ang tunay na revival ay merong pagbabago dito,
at sa lahat ng gagawin natin. At pamuli, pinag-aralan niyo po kagabi, revival and the finished work. Revival is not our work, it is God's. We just need to wait. Ang gawain ng Diyos na magbago ng buhay ng tao, o ang pagbabago ng buhay ng tao ay hindi natin gawain. Ay gawain ng ating Diyos. Kaya kung siya'y darating, tayong lahat ay magsasama-sama bilang binago ng Diyos. Tayo po'y tumako na sa ating mensahe ng umaga. Meron po akong karanasan. Nung ako'y bata, ang nanay ko nga po pala ay pangalan ay Levita, ang pangalan ng tatay ko ay David. Ako po ay nagmula sa lahi ni Levita, o sa angka ni Levita na umusbong sa lahi ni David, Biblikal. At ang pangalan ko po ay Alvin, hindi na Biblikal. Tapos, laging kapag merong tao na lumapunta sa bahay o nakilala ko, tapos iba yung ginagawa ko dun sa nakilala nila sa aking ama. At ang sasabihin nila, ay, anak ka pala ni David. Bakit ganyan ka? Kaya minsan parang, sana hindi na lang ako naging anak ni David. May mga tao na kapag nakita nila yung tatay mo, tapos kakaiba yung tatay mo sa ginagawa mo, meron silang mga expectation. Minsan, hindi nila namimit yung expectation dahil iba ka. Kala ko tapos na, kapag may mga kaibigan naman ako pupunta sa bahay namin, kayo po palang tatay ni Alvin. Ako naman yung nakilala, hindi naman yung tatay ko. Kala ko tapos na yung gano'n. Pumunta ako ng AUP, pagpasok ko ng AUP, laging sinasabi sa akin, ay, kapatid ka pala ni Ivan? Bakit ganyan ka? Sabi ko, hindi na ba matatapos na lagi na lang yung kapamilya ko ang nakikita sa akin. Pero yung mga kapatid, hindi maalis. Dahil meron silang expectation sa atin. Kapag sinabi sa atin na tayo ay Seventh-day Adventist, ano kaya yung magiging tugon ng ibang tao? Meron po akong karanasan nung high school ako, medyo may kalokohan din. May ginawa ako sa classmate ko. Hindi maganda. Hanggang sa umiyak yung classmate ko, lalaki. Tapos, sabi nung advisor namin, kinausap niya ako, pinatawag niya ako, tapos sabi niya, bakit mo ginawa yun? Adventist ka pa naman. Ay, hindi pa ba ganun sabi, Sabadista ka pa naman. Aroy, sabi ko, patrilyon ko, nadamay. Alam niyo mga kapatid, may mga expectation ng mga tao sa paligid natin. Ano yung pinapakita natin sa kanila? Yung tinatawag ba sa atin ay nakikita nila sa atin? Balikan po natin kung bakit Bethel Church ang tinawag sa ating iglesia sa dakong ito. Nagtatanong ako kanina sa mga elders, sa mga elders na sa likod kanina. Bakit po Bethel? Diba sabi ay, bago lang ako dito, nung pagdating ko dito, Bethel na. Tapos mayroon po isang sumagot na pinagkasunduan lang namin na Bethel, nadala sa board, tapos sa Bethel. So, napagkasunduan, naging Bethel. Hindi ko po alam kung meron pang malalim na kahulugan. Maaaring kinuha sa Biblia dahil sa Biblia naman talaga kinuha kung karanasan ni Jacob. Balikan po natin sa Biblia kung ano nga ba ang Bethel. Bethel o Beth-El, Beth means house, El means God. Beth-El means house of God. Ano yung significance ng Bethel sa Biblia? A Canaanite town originally called Luz. The name Bethel was given to it by Jacob, who there had his dream of heavenly ladder. Natandaan niyo po si Jacob nung siya ay nagingit na mayroong isang mahabang hagdan na nakita niya. At pinuri niya ang Diyos at kumuha siya ng isang bato at tinawag niya ang lugar na yan na Beth-El. This is the house of God.
Ano po yung kahalagahan o yung significant role ng Bethel sa ating mga patriarka? Abraham camped twice at Bethel and built an altar there. During the war of the Israelites against Gibeah, Bethel played an important role, for there the Israelites sought God's counsel and offered sacrifices. Bethel is where Jacob contends or wrestled with God, and this is also the place where his name was changed to Israel. Bethel was a place where they find refuge, and it is their stronghold to every foes and enemies. Mga kapatid, nakita natin sa banal na kasulatan kung gaano kahalaga ang Bethel. They experienced God in Bethel, in the house of God. Ang pamagat po ng aking mensahe ibabahagi sa inyo, when Bethel turned to Beth-Aven. What is Beth-Aven? Beth-Aven means house of wickedness or idols. Alam niyo po ba na ang Bethel ay nabago ang pangalan sa Beth-Aven? Ang Beth-Aven ay sa wikang Ingles ay house of wickedness. House of idols. Itinawag ito ni Hosea chapter 10 verse 5. The inhabitants of Samaria fear because of the cup of Beth-Aven, for its people mourn for it, and its priests strict for it, because its glory has departed from him. Nabago ang pangalan ng Bethel dahil ang kalwalhatian ng Diyos ay nawala sa bayang yun o sa lugar na yun. At naging Beth-Aven. Ano pong ginawa ng mga hari ng Israel? Pagkatapos ng mga haring nagpalipat-lipat o paiba-iba ng hari, ang kanilang ginagawa, nilagan nila ng mga idolo ang house of God, ang Bethel. Dahil ang sabi nila, hindi namin makita ang Diyos, magagawa kami ng isang larawan para mag-resimbolo sa Kanya, na makikilalanin na merong Diyos sa langit. Gumawa sila mga idolo o Diyos-Diyosan. Nasabi nila, ito ay simbolo ng aming Diyos. Pero silang si Asera, si Molek, hanggang sa kanilang ibinibigay lang kanilang mga anak. Kaya ang Bethel naging Beth-Aven. Bago po tayo magpatuloy tayo ng nalaman. O banal namin Diyos, samahan po kami. Ang pakikisama ng banal na Espiritu ang patuloy namin maranasan. Buksan ang aming mga isipan sa inyong mga salita, dakilang Diyos. At kayo po ang mataas sa umagang ito lamang po. Sa madaling, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ngunit hindi natatapos ng mga kapatid. Ang Bethel or house of God naging Beth-Aven. Paano siya naging Bethel ulit? Samahan niyo po ako na buklatin natin ang ating mga Biblia sa 2 o sa ikalawang mga hari. 22. Ano po ang ginawa ng Diyos para maibalik ang Bethel o ang Beth-Aven ay maging Bethel ulit? Second Kings 22 verse 1. Sabi po ng Biblia, Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned 31 years in Jerusalem. His mother's name was Jedidiah or Jedida, the daughter of Adaliah of Bosca. And he did what was right in the sight of the Lord, and walked in all the ways of his father David. He did not turn aside to the right or to the left. Meron pong tinawagan ng Diyos, isang munting bata.
Josiah was 8 years old nung siya ay naging hari ng Judah. Isang 8 years old na bata ginamit ng Diyos para magkaroon ng revival and reformation sa kaharian ng Judah at ganoon din sa Bethlehem. At ang sabi ng balaksulatan, siya ay lumakad ng may kabanalan sa ating Diyos. Hindi siya pumunta sa kanan o sa kaliwangan. Siya ay patuloy na lumakad sa ating Diyos. At lahat ng kanyang ginagawa ay nakaayon sa ating Diyos. Ito po ang pangyayari. Isang araw, isang umaga, bumangon si King Josiah. Ito po ay pagkatapos ng 10 taon na kanyang paglilingkod sa hari ng Judah. Siya ngayon ay 18 years old. Sa umaga, bumangon siya. Usual day. Panibagong araw, panibagong trabaho na naman, kailangan gumawa bilang hari sa hari ng Judah o sa kaharian ng Judah. Tinawag niya si Shaphan ng kanyang scribe. Ang sabi niya, marami nang nakolekta ang doorkeeper na pera para gawin ang templo ng Diyos. Ganito ang gawin mo. Kunin mo ang pera, pumunta ka kay Hilkiah, sa iyong high priest, at ibigay mo ang pera para ibayad sa mga gumagawa doon sa templo ng Diyos. Ganun po ang ginawa ni Shaphan. Binigay ni King Josiah ang pera. Pumunta si Shaphan kay Hilkiah. Ang sabi ni Shaphan, magandang umaga, Hilkiah. Pinapunta ko rito ng Haring Josiah, narito ang pera para sa gawain sa iglesia, para pagandahin ang templo ng Diyos. Binigay niya ang pera, at ang sabi ni Hilkiah, sundan po natin. In verse 7, ang sabi dito, however, there need be no accounting made with them of the money delivered into their hands because they deal faithfully. Alam niyo po, ang kinamahaan ko pa, hindi na nila kailangan ng accounting, hindi na nila kailangan ng auditing. Basta binigay ang pera, ang perang iyon ay magagamit sa gawain ng Diyos para sa kanyang templo. Alam niyo po, ang revival nangyayari kung bawat isa ay nakikikoopera sa gawain ng Diyos. Ito po ay mga donasyon nagmula sa puso ng mga Israel. Ibinigay nila para sa gawain sa templo. At ang revival din, hindi na kinakailangan ng pagtatalo-talo. Bakit? Saan ginamit itong perang ito? Saan ito ginamit? Bakit po? They deal faithfully sa mga perang kanilang tinatanggap. And in verse 8, ang sabi, then Hilkiah the high priest said to Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan and he read it. In verse 9, so Shaphan the scribe went to the king, bringing the king word saying, your servants have gathered the money that was found in the house, and have delivered it into the hands of those who do not work, or who do the work, who oversee the house of the Lord. In verse 10, then Shaphan the scribe showed the king, saying, Hilkiah the priest has given me a book. And Shaphan read it before the king. Now it happened when the king heard the words of the book of the law, that he tore his clothes. Meron pong isang aklat na nakita si Hilkiah. Pagkatapos binigay ni Shaphan ang pera, ang sabi niya, meron akong nakitang aklat. Isang matandang aklat. At ang aklat na ito ay tinatawag na the book of the law. At ang sabi ni Shaphan, anong nakalagay sa aklat na yan? Basahin mo sa akin. Binasa ni Hilkiah at nakita ni Shaphan. Ito palang aklat na ito ay aklat na punong-puno ng salita ng Diyos
para sa bayang Israel. Ang ginawa ni Shaphan, dinala niya ang aklat na ito at nag-report siya sa hari. Mahal na hari, ang inyo pong inuutos ay aking tinupad. Ibinigay ko ang pera, ngunit may binigay sa akin si Hilkiah. Merong isang aklat na binigay sa akin. Ang sabi ng hari, basahin mo sa akin. Nung binabasa na ni Shaphan ang mga salitang iyon, merong pagbabago sa mukha ni King Josiah. Dahil ang lahat ng kanyang narinig ay nangyayari sa kanyang kapanahonan. At nakita niya ang kanyang kasalanan at ang kasalanan ng mga tao kanyang sinasakupay. Ang kanyang ginawa, mga kapatid, hinapak niya ang kanyang damit, ang kanyang balaban. Isang simbolo ng tunay na pagkamuhi sa kasalanan. Naalala niyo po si Haring David. Nung nakita niya na siya ay nagkasala, nung sinita ay nagsalita sa kanya, hinapak din niya ang kanyang damit. Isang simbolo na isang pagkamuhi sa kasalanan ng isang tao. At yun po ang nangyari hanggang sa nagpatawag si King Josiah, tinatawag niya ang prophetess na si Huldah. Ito po ang sabi. So Hilkiah the priest Ahikam, in verse 14, verse 14. So Hilkiah the high priest Ahikam, Achbor, Shaphan, and Asaiah went to Huldah the prophetess, the wife of Shallum, the son of Tikva, the son of Harhas, keeper of the wardrobe. She dwelt in Jerusalem in the second quarter, and they spoke with her. In verse 15, then she said to them, Thus says the Lord God of Israel, tell the man who sent you to me, Thus says the Lord, Behold, I will bring calamity on this place and its inhabitants, all the words of the book which the king of Judah has read. In 17, because they have spoken me and burned incense to other gods, that they might provoke me to anger with all the works of their hands. Therefore my wrath shall be aroused against this place, and shall not be quenched. In 18, but as for the king of Judah, who sent you to inquire the Lord, in this manner you shall speak to him. Thus says the Lord God of Israel, concerning the words which you have heard. Alam niyo po, ang unang ginawa ni Haring Josiah, pumunta siya kay Hilkiah, yung high priest. At ang sabi niya, meron bang propeta na magpapaliwanag sa amin kung ano ang kalooban ng Diyos? At pinutuhan po nila ang kanilang propetisa. Ang pangalan ay Huldah. Di kaya, mga kapatid, totoo rin sa ating panahon ngayon, na kung magsalita ang Diyos sa atin, meron siyang ipapakita sa atin. May tao siyang gagamitin para ipakita ang kanyang kalooban sa kanyang bayan. Ibinigay ng Diyos ang banal na kasulatan. Amen. Para sa kanyang bayang hirap. Ibinigay din ng Diyos ang kanyang propetisa, si Ginang Ellen White, para igiya ang kanyang bayan sa dapat nakakalaharan. Ganun po ang pangyayari kay King Josiah. Ang Diyos ay gumamit ng kanyang propetisa para ipakita sa kanila kung ano ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, naranasan niyo na ba na binabasa niyo ang salita ng Diyos na parang hindi niyo maunawaan? Na parang napakalalim. Mga kapatid, hindi nagkulang ang Diyos. Tumawag siya ng propetisa para ipaliwanag sa atin ang kaligtasan na nagmumula sa banal na kasulatan. Binabasa ba natin ang mga nilahad ng propetisa ng Diyos para sa atin? Katulad na pangyayari, tumawag ang Diyos upang ipakita kay Haring Josiah kung ano ang kalooban
niya. At anong sabi dito? In verse 20, verse 20 or 19. Ito po ang sabi, because your heart was tender and you humbled yourself before the Lord when you heard what I spoke against this place and against its inhabitants, that they would become a desolation and a curse. And you tore your clothes and you wept before me, I also have heard you, says the Lord. Ang revival, mga kapatid, nangyayari sa puso ng bawat isa. Puso na kung saan pusong laman, hindi pusong bato. Merong mapagpasakop na spirito at merong pagkamuhi sa kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, because your heart is tender, dahil ang puso mo ay napakalambot at ipinababa mo ang iyong sarili sa harapan ko nung marinig mo ang salita na aking sinalita sa mga banal na kasulatan. At nung hinapak mo ang iyong damit, ipinapakita mong isang pagkamuhi sa kasalanan at ika'y umiyak sa kasalanan ng Israel, ay dininig ko ang iyong tinig. Mga kapatid, nangyayari ang revival kung ang puso ng bawat isa ay may pusong pagpasakot sa Diyos. Pusong hindi nagmamataas. Pusong hindi sasabihin sa kanyang sarili, ako'y mataas kaysa sa iyo. Puso na kung saan merong pagmamalasakit sa kapatid mo, si Iglesia. Mga kapatid, nangyayari ang revival. Una, sa puso ng bawat isa. Unang pagbabago, mga kapatid, ay nangyari sa puso ni Hari Josiah. Ang revival ay nangyari sa puso ng Hari. Nasabi po ni Ellen White, the encouragement offered as the reward of obedience were accomplished by the prophecies of judgment against the disobedient. And as the king heard the inspired words, he recognized in the picture set before him conditions that were similar to those actually existing in his kingdom. Alam niyo po, mga kapatid, habang pinakikinggan ni Haring Josiah yung lahat ng nakatalang, sabi ni Ellen White, yung binabasa pa lamang ni Safan sa kanya ay ilang kalam lamang sa aklat ng Deuteronomio. Nung naririnig niya yung mga salitang yun, nakikita niya, napipicture out niya yung kasalanan ginagawa ng Israel. At doon yung kanyang pagkamuhi sa kasalanan at hindi niya napigil ang kanyang sarili, hinapak niya ang kanyang damit dahil nakita niya na napakalayo namin sa Diyos. Mga kapatid, ang revival nangyayari sa puso ng isang tao na may pagkamuhi sa kasalanan. Sa puso ng isang tao na makita natin ang ating mga sarili na tayo ay nalayo sa ating banal na Diyos. Dalawa lamang pong puntos ang aking dadaanan sa mensahe na aking babagi sa inyo. Una, the spirit of revival. Chapter 23 of 2 Kings, samahan niyo po ako. Now the king sent them to gather all the elders of Judah in Jerusalem to him. Ito na po nung nakita ni King Josiah na napakalayo nila sa Diyos, ito na ang kanyang ginawa. Ang kwento ng kanyang ginawa, 18 years old po siya during this time. Unang kanyang ginawa, tinawag niya ang mga elders. Alam niyo po ba, ang elders sa isang kaharian ay napakahalaga? Bakit?
Ang elders po, makikita nyo sila sa pintuan o sa gate. Nandun sila minsan. Dahil ang gate po, during this time, ito po yung public court. Na kung saan, pag may nagkasala, dadalhin sa board of elders. Nandun yung mga pantas na tao. Sisiyasatin nila kung ano ang dapat na gawin sa taong nagkasala. O kung may problema sa kaharian, doon idadalhin doon ang problema at pag-uusapan nila. Naalala niyo po si King Jehoiakim, hindi ako magkakamali. Noong pagkatapos, o si Rehoboam, si Solomon, natapos na maging hari, may problemang naiwan. Hanggang sa may lumapit sa kanya, sabi sa kanya, kami nagkaroon ng problema sa iyong ama. Na ganito ang aming ginawa, na pwede mo ba kaming patawarin? Sabi ni Rehoboam, bumalik kayo, kakausapin ko ang mga elders. Nung kinuusap niya mga elders, ang payo sa kanya, alsin mo na yung curse na binigay sa iyo, binigay sa kanila ng iyong ama na si Solomon. Dahil kung iyong alsin yun, o makakasama mo sila sa gawain bilang isang hari. Sila yung susunod sa'yo. Hindi siya nasatisfied. Tinawag niya yung mga kabataan, yung kanyang mga kaibigan. Nung sabi sa kanyang mga kaibigan, hindi, huwag mong alsin. Kung hinigpitan ng tatay mo kung isang daliri, lamang yung higpit